Okay, good evening ho sa inyong lahat mga kapatid at tayo po ay mapalad sa gabing ito sapagkat muli tayo ay pinagkalooban ng ating Diyos ng pagkakataon upang tayo po ay via Zoom magkasama-sama muling mag-aral ng kanyang banal na salita. Siya ay ating sambahin at papurihan. Salamat sa ating mabuting Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ay tumatalakay sa Matthew chapter 24. Isa sa mga kabanata sa Book of Matthew na medyo hindi madaling intindihin dahil ito ay may kinalaman sa end of days. At doon po sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na mayroon pong tatlong katanungan yung mga disciples kay Jesus Christ nung sila ay papaalis na nung templo. So pagdating nila doon sa Mount of Olives, at ito pong chapter na ito ng Matthew, chapter 24 at saka chapter 25, yan po yung tinatawag na Olivet Discourse. Kung narinig nyo na po yun, Olivet Discourse. Kasi yan po ay halos yung buong chapter 24 and 25 na yan ay mga salita ng Panginoong Hesukristo, mga pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Kaya at sila ay nasa Mount of Olives nung tinuturo ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang tawag sa kanya ng mga Bible scholars ay Olivet Discourse. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sandali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami na iyong mga anak at buong puso at buong pagpapakumbaba na muli kaming dumudulog sa iyong harapan sa mga oras na ito. At sa iyo po ay nagsusumamong turuan mo kami, tulungan mo kami na maliwanagan sa iyong mga salita. Inaamin po namin na kapos ang aming kakayahan, ang aming karunungan upang aming maintindihan ang mga salita mo. Kung kaya hinihiling po namin na tulungan mo kaming lahat mula po sa akin na tagapaghatid hanggang sa aking mga kapatiran na mga nakikinig sa mga oras na ito. Marami pong salamat aming Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen at muli po nating babasahin yung pong nakaraang mga talata natin noon kasi para makita po natin yung buong context ng pinag-aaralan natin. Kaya muli natin babalikan po yung yung mga naunang mga talata. And then tapos magpapatuloy ho tayo kung saan tayo natapos noong nakaraang Biyernes. In Matthew 24 verse 1, it says, as Yeshua left the temple and was going away, his Talmidim came and called his attention to its buildings. But he answered them, you see all these? Yes, I tell you, they will be totally destroyed. Not a single stone will be left standing. Nagkatotoo ba ito, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito? Nagkatotoo po yan 40 years after nung sabihin niya ito. Verse 3, when he was sitting on the Mount of Olives, yon, kaya po tinawag na Olivet Discourse, kasi nasa Mount of Olives sila. When he was sitting on the Mount of Olives, the Talmidim came to him privately. Tell us, they said. Ito po yung unang tanong nila. When will these things happen? Ano po yung tinatanong nila na when will these things happen? Kung kailan magigiba yung templo, kung kailan magka-ground zero yung buong temple ground na yon. Pangalawa po,
And what will be the sign that you are coming? No? Ano ang mga palatandaan na ikaw ay muling babalik? Pangatlong tanong, and that the olam hase is ending, or yung present age ay matatapos na. Why they were asking these questions to the Lord? Kasi ang mindset nila, sila ay nasa last days na. At kaya ang isip nila nasa last days na sila kasi they were under the occupation of Rome. And they were very eager na sila ay makalaya na from the occupation of Rome at muli ang bayang Israel ay maghari sa buong mundo katulad ng panahon ni David. Yun ang inaasam-asam nila eh. Yung bumalik sila dun sa tinatawag nilang golden age, which is yung time ni David. Kasi yung time ni David, doon si David lang ang nakapag-unite sa 12 tribes of Israel. After nun, wala nang nakapag-unite sa 12 tribes of Israel. So kaya, ito yung tatlong tanong nila. When will these things happen? So, yun po, nangyari na 40 years after, nangyari na yon, nagiba ang templo. And what will be the sign that you are coming? Okay? So yan po, diniscuss din ng Panginoong Jesucristo, and that the olam hase is ending. Yeshua replied, "Watch out, don't let anyone fool you. For many will come in my name saying, I am the Messiah." So maraming magpapanggap, no, na sila ang Messiah. Marami ang magsasabi na they come in the name of God, they come in the name of Jesus, and sasabihin nila sila yung Messiah. At ang malungkot po nito, ang sabi, and they will lead many astray. No, meron ng mga magpapanggap na sila yung Messiah. At marami silang madideceive, marami silang mahihikaya. Verse 6, you will hear the noise of wars nearby and the news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. So tandaan niyo po, sinasagot ng Panginoong Jesucristo dito yung katanungan, kailan magigiba yung templo, kailan siya muling babalik, at kailan magwawakas ang pangkasalukuyang kapanahunan. Yun yung mga tanong at ito yung mga sagot ng Panginoong Jesucristo. For peoples will fight each other, nations will fight each other, and there will be famines and earthquakes in various parts of the world. All this is but the beginning of the birth pains. So, nung nagkaroon po ng so yung mga Hudyo nung time nung first century during the time of Jesus Christ, they believe they were already in the last days. Nung pong nagkaroon ng World War I, inakala rin ng maraming tao sa buong mundo, lalo na yung mga nakakaalam ng sinasabi ng Biblia, na yung last days. Nung nagkaroon po ng World War II, no? Inakala rin ng mga tao na yun na yung nasa last days na kasi grabe ang namatay, grabe ang taggutom, no? At kahit nung unang panahon pa ay nakakaranas na sila ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. So kaya kada magkakaroon ng mga major disaster, mga calamities, laging inaakala ng tao na end of days na. Yun na yung huli, no? Yun na yung mga huling araw, babalik na si Jesus Christ. Ito lang pong nagkaroon ng pandemic. Sangkaderbang naniwala na darating na ang Panginoong Jesus. No? So, kaya kada magkakaroon ng gano'n, kaya talagang hindi mo masasabi kung kailan talaga darating ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, all this is but the beginning of the birth pains. Di ba? Sabi niya dyan. Now,
At that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death, and all peoples will hate you because of me. Okay? And all peoples will hate you because of me. Now remember, he was telling this to the Jews. Now, tingnan po natin ang kasaysayan. Nangyari ho ba ito? At nangyayari ba ito? Now, ito po yung ibinigay ng Panginoong Jesucristo o ang salita ng Diyos kung kailan mangyayari ito. Ito po, no? So yan, kaya sabi niya doon sa verse 8, umpisa pa lang ito at ng birth pains, no? So yung pong mga nanay na nagbuntis, alam nyo kung ano ibig sabihin nun, yung pag humihilab yung tiyan, sumasakit, pero alam nyo hindi pa kayo manganganak. No? Kumbaga parang ganon. Nangyayari ang lahat ng ito pero hindi pa babalik ang Panginoong Hesukristo. Hindi pa yun ang end of days. Kailan ba? Makikita ho natin yan sa Malakay chapter 4, huling chapter ng Malakay at huling verses ng huling chapter. Mababasa ho natin yan. Basahin ko sa inyo sa Malakay chapter 4 in verse 5. In verse 5 and 6, sabi po dito, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes." So ano ho ba yung great and awesome days of the Lord? Ito na po yung yun na yung second coming. Yun na yung matinding tribulation, no? Sabi niya, "I will send you Elijah the prophet." So kaya po, alam niyo po ba, ang mga Israelites, mula pa noon hanggang ngayon, presently, ay pagka sila po ay nag-celebrate nung seven feasts at meron po silang mga gathering, doon po sa kanilang tables na kung saan kumakain sila, lagi po silang merong isang upuan na bakante. At merong plate na nandoon. Pero walang tao, walang uupo doon. Ito po ay common practice nila hanggang ngayon. Para saan po yun? Yun po ay para kay Elijah. Kasi ang sabi ng Diyos sa kanila, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome days of the Lord comes." No? So, at practice din ho ng mga Hudyo, uutusan nila yung anak nila, nung tatay, tapos sasabihin, "Buksan mo yung pinto, baka nandyan na si Elijah." Pagka meron ho silang mga gathering. So practice ho to ng mga Hudyo. Kasi iniintay-intay nila si Elijah. Dahil pag dumating na si Elijah, yun kasi ang sabi sa kanila "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes." Kaya hangga't hindi pa bumabalik si Elijah, hindi pa ho babalik ang Panginoon. Kahit na magkaroon na ng digmaan kung saan-saan, may taggutom, mayroong mga famine, no? May mga pestilence, hangga't hindi bumabalik si Elijah, hindi pa ho babalik ang Panginoong Hesukristo. Hindi pa magwawakas ang kasaysayan ng mundo hangga't hindi bumabalik si Elijah. Yun po yun. No? Now, ang sabi po doon sa verse 6, "And he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land in the decree of utter destruction." Napakinggan niyo po yon, ang sabi, Elijah will turn the hearts of fathers. Napansin niyo po yon in plural? "And he will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers." Sino po yung tinutukoy doon ng fathers? Now,
Ang tinutukoy po na fathers dito ay walang iba kundi yung kanilang mga forefathers. Yung si Abraham, si Isaac, si Jacob. No? Sila po yung forefathers ng mga Israelites. Ibig sabihin po nito, the way to interpret this scripture, kasi po, ang bayang Israel, mga kapatid, ay lumihis na ng lumihis ng lumihis sa Torah. At dadating po yung time na itong mga Hudyo na ito ay babalik sila sa kanilang mga forefathers, kung saan nagsimula ang kanilang mga forefathers. Kaya yung pong mensahe, no, yung mensahe ng Torah ay babalik sa kanila at sila ay babalik sa Torah. Yun po yung ibig sabihin nung, and he will turn the hearts of fathers to their children, which is the children of Israel, and the hearts of children, the Israelites, to their fathers. Okay? So, nangyari ho ba to? Nangyari ho ba to? Tingnan ho natin sa Luke, no? Sa Luke, tingnan ho natin sa Luke chapter Luke chapter 1. Luke chapter 1, ito po yung birth ni John the Baptist. No? Luke chapter 1, di ba? Pinsan ho ni Jesus Christ si John the Baptist eh. At bago ipinanganak si Jesus Christ, si John the Baptist muna. Ito po ang sabi sa verse tingnan ko lang po. In Luke chapter 1, no? In Luke chapter 1, umpisahan ko po sa verse 15. O verse 14. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, referring to the birth of John the Baptist. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Listen, verse 17. And he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. So, ano nangyari? Yung pagdating po ni John the Baptist, ang dala-dala ni John the Baptist is the spirit of Elijah. Alright? So, kaya si John the Baptist po, nakita natin siya na parang siya lang yung forerunner ni Jesus Christ. Pero, ang hindi po natin nakita dito sa account na ito, na maiko-connect natin ngayon sa Malakay, no? Si John the Baptist pala, hindi lang siya naging forerunner ni Jesus Christ, kundi si John the Baptist po ay siya ang nag-connect ng Old Testament at saka ng New Testament. Siya yung pinaka-bridge from old to the new. Para pong si Abraham, siya yung naging bridge magmula sa pagan, naghinirang ng Diyos para magsimula ang lahing Israel. Na kung saan ang lahing Israel, sila po ang inatasan ng Diyos na siyang maghahayag ng mensahe ng kaligtasan sa sangkatauhan. Pero nangyari po yun dahil ng mga panahon ng mga apostles, panahon ni Jesus Christ, panahon ng disciples, na spread ang gospel. Pero over the years, ang mga Hudyo po ay lumayo ng lumayo sa Torah. Kaya ang mangyayari po ay ibabalik sa mga Hudyo yung mensahe ng gospel
At ang magbabalik po sa kanila, mga kapatid, ay walang iba kundi ang mga Gentiles. Okay? So, tingnan po natin sa Matthew chapter 11 po. Matthew chapter 11. Babalikan lang natin yung napag-aralan na natin. In Matthew chapter 11, verse 11, sabi po doon, "Truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist." Did you hear that? Sabi po ni Jesus Christ mismo to, ha? "Truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist." Ibig mo sabihin, John the Baptist is greater than Abraham? Ibig mo sabihin, John the Baptist is greater than Moses? Ibig mo sabihin, si John the Baptist is greater than Samuel? Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus eh. Di ba? "I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist." Why? Because si John the Baptist po, he connects the Old Testament and the New Testament. He was the bridge. Kaya nung si John the Baptist, nung binaptize niya si Jesus Christ at pinroclaim niya si Jesus Christ as the Son of God, he announced the salvation, that he announced that the kingdom of God is here on earth. Pero ito po ang medyo mas nakakabilib. Pakinggan niyo po itong maigi, ha? Kayo po ba ay born again Christian? Lahat po kayo na nakikinig ngayon? Kayo po ba ay mananampalataya? Kayo ay nagtiwala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nagsisi sa inyong mga kasalanan, and you believe that you are born again believers? Kung ang sagot niyo po dyan ay yes, pakinggan niyo po ito. Uulitin ko yung verse 11, ha? So, tandaan niyo po, ha? Si John the Baptist has the spirit of Elijah. Hindi siya si Elijah, pero he has the spirit of Elijah. Nang siya bumalik, nung i-announce niya na si Jesus Christ is the Son of the living God. Okay? Who takes away the sin of the world. Kaya ibig sabihin, dumating na si Elijah. Kuha niyo po? Dumating na si Elijah, pero the spirit of Elijah sa katauhan ni John the Baptist. Alright? And because of that, sabi ni Jesus Christ, no one is greater than John the Baptist. Alright? Pero pakinggan niyo po yung sumunod na talata. Sabi diyan, "Truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist." Ano po yung sumunod? Kung may hawak kayong Bible, ang sabi po doon, "Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he." Napakinggan niyo po yon? Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he, greater than John the Baptist. So sabi ni Jesus Christ, walang ipinanganak, no? Walang ipinanganak na mas greater pa kay John the Baptist. Pero yung pinaka-least sa kingdom of heaven ay greater than John the Baptist. Question ko po, sino po yung least in the kingdom of heaven? Who is greater than John the Baptist? I have good news for you, mga kapatid. Dahil yung mga least in the kingdom of heaven ay yung mga born again Christian na mga Gentiles. Bakit to sila greater than John the Baptist? Because the Gentiles will bring back the gospel to the Jews. Kaya ang mga Hudyo ay maboborn again because of the preaching of the gospel ng mga Gentiles. So kaya ang setup po nung una, hinirang ng Diyos si Abraham para
merong isang bansa na itatayo siya, at itong bansa na ito na tinawag nating Israel, sila ang maghahayag ng message of salvation sa buong mundo. At ginawa po nila yon. Panahon ni Jesus Christ, panahon po nila Paul, panahon nila Peter, no? Panahon nila James, lahat na-spread ang gospel. Pero sa paglipas po ng panahon, unti-unti nag-drip away ang mga Hudyo. Kaya mababasa po natin dito na unti-unti umalis sila sa Torah. Hanggang dumating yung point na hindi na nila pinaniniwalaan si Jesus Christ. Kaya ang mga Hudyo ngayon, dahil sila ang chosen people of God, ang gagawin ngayon ng Panginoon Diyos ay ibabalik sa kanila ang mensahe ng gospel. Pero hindi sa kanila magmumula. Magmumula ito sa yung sinyeran na mga Hudyo, na mga Gentiles na born again, yun naman ang magpipreach ng gospel sa kanila at maniniwala silang muli. Now, sabi ng Panginoong Jesucristo dito, all peoples will hate you because of me. Ano po ang nangyari? Tingnan natin sa kasaysayan, no? Napakahalaga nito eh. Balikan natin ang kasaysayan. So, sino po ang naging anak ni Abraham? Si Isaac. No? Sino po ang naging anak ni Isaac? Si Jacob. Pero bago si Jacob, sino muna? Si Esau. Hindi ba? So, anong nangyari ho doon sa magkapatid? Di ba nag-away yan? Bakit sila nag-away? Kasi nilinlang ni Jacob si Esau, dinaya yung tatay. So anong nangyari ho? Pinagplanuhan ni Esau na patayin yung kapatid niya. Pero hindi po nangyari. Nag-reconcile sila, di ba? Nagkasundo yung magkapatid, nag-reconcile. Pero hindi po pumayag yung apo. Okay? Hindi pumayag yung apo. Sino po yung apo? Yung po si Amalek. Alright? Si Amalek. Kaya si Amalek po, nung panahon ni Moses, kung natatandaan nyo, yung nakipagdigma sila Moses, na kapag ka nakataas ang kamay ni Moses ay nananalo sila, pero pag binaba, natatalo sila. Di ba? Hawak ni Hur at saka ni Joshua yung kamay niya. Pag tinaas, panalo. Pag binaba, talo. Di ba? Sino po ang kalaban nila doon? Ang kalaban nila doon ay yung mga Amalekites. Bakit to? Kasi yung apo ni Esau, ang ginawa niya po ay sinabi niya na wala silang kumbaga wala siyang ibang mithiin sa buhay niya kundi to totally annihilate ang mga Israelites. Si Jacob, totally annihilate. Kaya nung naghari po si King Saul, mga kapatid, nung naghari si King Saul, unang hari ng Israel, ano ng Diyos sa kanila? Patayin lahat, di ba? Ang Amalekites. Hindi ho niya pinatay yung hari ng mga Amalekites. Di ba? Kaya nagdulot, kaya kinuha ang kaharian kay Saul eh. Hindi niya sinunod ang Diyos doon eh. Now, sino po yung gustong totally magpa-annihilate sa Israel nung panahon ni Queen Esther? Si Haman. Si Haman po ay descendants ni Agag. Sino po si Agag? Si Agag po ay yung hari na hindi pinatay ni Saul. Sino si Agag? Siya po ay galing sa lahi ni Amalekite, ng mga Amalekites. Kaya kung nakikita niyo po ngayon, mga kapatid, na hanggang ngayon ang nangyayari sa Israel, bakit sila totally nasa 100 plus days na ho ang gera sa Israel ngayon between Hamas and Israel? Ano ang isinisigaw po ng ng Hamas? To totally annihilate, totally wipe out from the map ang bayang Israel. Patayin ang lahat ng Hudyo. Yung po ay espiritu ni Amalek. Espiritu ni Amalek yun, totally annihilate Israel.
Sino po ang promotor, ang nagpi-finance ng mga Hamas? Wala hong iba kundi ang Iran, the regime of Iran. Na kung naalala niyo pa sa kasaysayan, in 2005, nagdesisyon po ang Israel na yung buong Gaza Strip, iwanan na nila, umalis na ang lahat ng mga Hudyo doon at ibigay na sa mga Hamas, sa mga Palestine. So bakit to? Yan ay bunga nung kanilang mga meeting nung mga 1997. At napagkasunduan nila, sabi nila, para magkaroon na tayo ng katahimikan, ng kapayapaan, ibigay na natin ang buong lupain ng Gaza sa mga Palestine. Lahat ng Hudyo umalis na diyan. Kaya in 2005 po, hinakot nila lahat ng Hudyo. Totally, 100% walang natira doon. Pero ano po ang ginawa nila? In 2007, no? In 2007 po, anong ginawa ng Hamas? Nagplano na in collaboration with Iran and other countries po katulad ng Hezbollah sa Lebanon sa north. Sanib puwersa ho sila diyan para totally annihilate Israel. So, saan sila kumuha ng pera? Kasi nung umalis ang mga Israelites doon, totally Palestine na yon, pinondohan sila ng napakaraming pera. Pati Amerika nagbigay ng pera diyan, pati ang Iran and other countries po. Saan nila ginamit yung pera? Yun, ginawa po nila yung mga kilometrong tunnels nila. Doon inubos ang pera na ibinigay sa kanila para i-build yung nation nila. Hindi nila binild yung nation nila. Ang binild nila yung mga tunnels. No? So, kaya yan po ang nangyari. Ganun katindi ang galit nila sa mga Hudyo. Now, kung natatandaan nyo po, mga kapatid, wala pang 100 years ang lumilipas nung si Hitler ay nag-introduce ng kanyang final solution. Alam niyo po ba kano yung statement na binitawan ni Hitler? No? Ang sabi ni Hitler, ito ay hindi gera ng pananakop. Kaya hindi po nila nilusob ang Poland para sakupin ang Poland. Hindi po nila nilusob yung mga iba-ibang bansa para sakupin. Kaya ho nila nilusob yun dahil ang sabi ni Hitler, kaya nagkakaroon ng problema ang mundo dahil sa mga Hudyo. Kaya para mawala ang problema natin, patayin lahat ng Hudyo. Kaya ang sabi niya, this is not a war of conquest, but this is a war of extermination. That's why I am introducing the final solution, which is to totally annihilate the Israelites. Yun po ay espiritu ni Amalek. Doon ho galing yun. Kaya in Deuteronomy, sinabihan ho ng Diyos si Moses. Pagkatapos talunin ni Moses si si Amalek do sa digmaan sa Repidim. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, huwag niyong kalilimutan ang pangyayaring ito. Don't ever forget this because dahil hindi titigil ang gulo sa inyo. Hindi kayo titigilan yan. Hindi kayo titigilan yan. So kaya hanggang ngayon po ay nangyayari ito. So kaya itong binabanggit po naman Panginoong Hesukristo na ito na all peoples will hate you because of me, panahon pa ho yan noong panahon pa ni Iso, panahon pa ni Amalek, no? Yung apo ni Iso, panahon pa ho yan hanggang ngayon at hindi ho magtatapos yan, no? Kaya darating po ang si Elijah. So si Elijah dumating in the spirit sa pamamagitan ni John the Baptist. But in the last days, babalik ko si Elijah. Okay? Babalik ko si Elijah, mga kapatid. Kaya yung mga nakikita nating gera dito, gera doon, taggutom dito, taggutom doon, yan po ay mga beginning lang ng birth pains. Hindi pa siya babalik. Alright? So,
Napunta ho tayo sa mga kasaysayan, ano? Pero mahalaga ho yun kasi ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, all peoples will hate you because, by the way, take note hindi po ibig sabihin ng all dito ay all talaga. Nang ibig sabihin ay pati tayong mga Pilipino, pati yung mga Hapon, pati yung mga, hindi po ibig sabihin niya na gano'n. In the Bible po, itong all na ito, ang ibig sabihin po niyan ay majority. Not really all. Kaya yung sinasabi po na bago bumalik ang Panginoong Jesucristo ay maipapangaral muna ang salita ng Diyos at maririnig ng lahat ng tao. Hindi po ibig sabihin no na lahat talaga. Maaring may maaring mga tao na hindi makarinig. Maaring may mga tao na hindi makaalam. So ang ibig sabihin po ng all doon ay majority. Okay? Hindi po yan all talaga na talagang all. Okay? So, but here, makikita na ho natin kung bakit nangyayari yan. Kaya mga kapatid, ito pong nangyayari sa Hamas na ito is just the beginning. At tinataya po ng mga maraming mga Bible scholars and even the Israelites themselves, naniniwala sila na this is just the beginning and worse is yet to come. At dadanasin nila ito. Dadanasin ng mga Hudyo ito. Sabi po diyan, at that time many will be trapped into betraying and hating each other. Now, Jesus Christ was talking about the believers. He was not talking about the unbelievers. Because the unbelievers, they hate each other already. In verse 10 it says, at that time many will be trapped into betraying and hating each other. Baka nga ho nakikita na natin ito Hindi ho ba? Mga Christian churches na supposedly dapat nagtutulungan, nagmamahalan. Pero ano ho ang nakikita natin even among Christian churches nowadays? Hindi lang ho yung mga Christian churches, even inside the church mismo nangyayari po ito no? At lalala pa yan. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Lalala pa po yan. And then many false prophets will appear and fool many people. Sino po yung dadayain nila? No? Walang iba kundi yung pong mga mismong nasa simbahan na, mga born again believers. Bakit po? Tingnan niyo po verse 12. Bakit yung mga nasa simbahan na, yung mga Christian na, yung mga uma-attend, ano po ang sabi diyan? And many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. Kaya yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Mag-observe ho kayo. Listen to the preachings of many pastors nowadays. Karamihan po, hindi ko naman nilalahat. Karamihan po puro feel good. Ano yung masarap sa pakiramdam? Ano yung masarap sa tenga ng mga tao? Ano yung makakaakit sa kanila para bumalik ulit sila at magsimba? Ano yung makakaakit sa kanila para sila ay magkaloob? Ano yung makakaakit sa kanila para huwag silang umalis? No? So marami maririnig natin magandang pakinggan, pero pag sinuri mong mabuti, ito po ay mas lamang at mas naglalaman ng pilosopi ng tao kesa sa itinuro, kesa sa kung ano ang nasa Torah. Mga kapatid, no? Now, but whoever holds out till the end will be delivered. Sa ibang translation po, ang sinasabi, but whoever holds out till the end will be saved. Now, please take note. Sa Bible po, pag pinag-usapan ng salvation, hindi po iisa ang ibig sabihin. Tayo, pag nadinig natin ang salitang save, salvation, iisa lang kagad ang pumapasok sa isip natin. Ano po yon? Na tayo'y makasalanan, tayo'y nagsisi sa ating pagkakasala, tayo ay nanampalataya at nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Yun lang po ang ibig sabihin ng salvation sa atin.
Pag nadinig natin yung word na save, pag nadinig natin yung salitang salvation. Pero sa Bible po, hindi lang yon. Isa lang yon. Kaya kapag nakita niyo po yung word na save, salvation, kukunin niyo yung context kung ano ang sinasabi. Katulad doon ito, yung verse 13, but whoever holds out till the end will be delivered. Ang ginamit ng complete Jewish Bible ay delivered. In other translation, saved. So hindi po yan yung save na katulad ng paniwala natin, yung pinaniniwalaan natin. Okay? So depende po sa context 'yon. So kaya meron pong save katulad nito. Madi-deliver ka, no? From kumbaga po, victory, magkakaroon ka ng victory. Or magkakaroon ka ng healing. So, yun po yung sinasabi sa atin na iba't ibang kahulugan ng salvation sa Bible. And isa po ito, hindi po ang ibig sabihin, baka kasi sa Bible nyo po ang nakalagay ay will be saved, hindi po yun tumutukoy doon sa salvation ng katulad ng ating pinaniniwalaan na meaning ng salvation. Okay? So, kasi pag tiningnan mo yan, but whoever holds out till the end will be delivered. Kapag ininterpret mo yung delivered as saved na katulad ng pagkaunawa po natin, parang lumalabas po rito na ang salvation mo ay nakasalalay kung ikaw ay mag-e-endure. Niyo ba? Alam mo natin sa Ephesians chapter 2 na ang salvation natin ay our salvation is not by works, but it is a gift of God so that no one can boast. So, yun po yung salvation na trusting in the Lord Jesus Christ. Pero dito po, kaya kahit dumating ang lahat ng ito, ng mga pagsubok na ito, mga tribulation and pestilence and famines and pains and difficulties sa mga tao, pag ikaw ay na nagpatuloy, no, at ikaw you hang on to your faith, okay, then you will come out victorious. Yun po yun, no? But whoever holds out till the end will be victorious. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay? Kaya hindi nakasalalay sa endurance natin ang ating salvation. Ang ating salvation ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesukristo lamang, wala na. Pero yung pong may mga struggles na dumating, may mga persecutions, may mga tribulations, may mga pains na dumating sa atin, pero nagpatuloy ka lang, hindi ka bumitaw. Kahit anong hirap, kahit anong sakripisyo, hindi ka bumitaw sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo, then you will come out victorious. Kumbaga, hindi ka nagkukwit. Kaya you will come out victorious. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. I hope kayo po ay medyo nagkaroon ng konting kaliwanagan sa mga talatang ating tinalakay ngayong gabi. At tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral nitong Matthew 24 na ito sa susunod na Biyernes. At tayo po ay magsasara sa panalangin sa